Purihin po ang ating dakilang Diyos at hiniling ko po, maminamahal, tayo po ay dadako na po sa pinakamalagang bahagi ng ating banal na gawain, ang pakinig ng banal salita ng Diyos. Hiniling ko po tayo magsitayo, maminamahal bilang pagbibigay galang sa banal na salita ng Diyos na dali natin beloved preacher, beloved Greg Mescarinya. Praise the Lord. Purihin ating dakilang Diyos, God bless po sa ating beloved ordained preacher, Brother Boy. Praise God. Purihin at malapay noon, tayo po'y manalangin mo na mahal at ating pong hingin ang gabay ng ating malapanon at tayo po'y samahan ng ating dakilang Diyos, ating pong maunawaan ang kanya pong mga banal na salita. Mapagpala namin Diyos, sa aming pinakamahal na Jesus, kami po ay nagpapasalamat muli, malapay noon, sa dakilang ginitong pribilehyo at pinagkaloob mo sa amin, muli ka namin, hallelujah, napasalamatan, nasambang yung marilag na pangalan. Salamat o Diyos sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Damang-dama po namin ang iyong katamisan ng pag-ibig sa amin, malapay noon. Natunay, ikaw ang aming kalakasan, hallelujah, o Diyos, ang magitan, yung hallelujah, matamis na presensya, po nararamdaman po namin ang yung hallelujah, matamis na pag-ibig mo sa aming, sa bawat isa sa amin, dakilang Diyos. Maraming salamat, malapay nun. May sa bawat mapatutuo na patuloy po namin napapakinggan, hallelujah, na nagpapatunay na ikaw, Diyos, na buhay ng pinaglilingkuran. Maging sa pagbibigyan na siyang susi ng pagkapala na dito mo pinagpala, yung matatapat mo anak, patuloy tumutupad sa mga utos, malapay nun. At rito kami malapay na sa pag-aalba salita, sa gana ako wala akong magagawa. Umaasa lang po ng karunungan na bumula sa iyo. Ilagay mo sa aking malabi ang iyong masalita, taglay po ang pag-imot kapangyarihan, pagpalaan bawat sang narito, at ano po mapagkukulang namin, ipagpatawad mo po, dakilaming Diyos, hallelujah. Sa unat panalangin po namin ginagalang mga Lista Dalmena, sama-sama ng pinapalayas, lahat ng gawa ng kaway, demons of all, hindrances, doubts, and belief, cast out in the name of Jesus, cast out in Jesus' name, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, po natin dakilang Diyos, manamahal, tayo po'y mag-aral ng salita ng malapay noon at manamahal, praise God. At pong muli, manamahal, pag-aralan ng mga banal na salita ng ating dakilang Diyos at unat higit sa lahat manamahal, ako muna'y nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuit, pagsamba, paglahati, ay ko lamang sa ating pinakamahal na Jesus, praise the Lord. Dobling paggalang po ng mahal sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Pastor Wilstad Almeida, the time prophet of God. At ganoon po naman ating inalalamaturt aral na iniwan sa atin, ating beloved stand Pastor Lina C. Almeida, sa kalamang beloved children, sa lahat po ating beloved co-workers, manamahal, sa ating beloved preachers, manamahal, maging sa ating pong beloved ordained preacher, manamahal, sa lahat po ng kalamang mahal sa buhay, at sa lahat po natin mga minamahal kapatiran, sa mga awit manunugtog, sa lahat po natin mga live webcast viewers, manamahal, mapagpalang hapon po sa bawat isa natin. Praise the Lord. Para ating dakilang Diyos, manamahal. At tuloy-tuloy na po tayo, manamahal. At tayo po yung mag-aral ng salita ng malapay noon. Dito po kukunin natin ang ating pong magiging pag-aaralan, manamahal, dito sa 2 Thessalonica 2:15. Dito po sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Kaya mga kapatid, kayo magpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamagitan ng salita o ng aming sulat. Amen. Amen. Palakpakan mo natin ating malapay noon. Everybody say, praise the Lord. Puri ating malapay noon at dito po natin kukunin natin pong magiging titulo, madamahal. Stand fast and hold the instruction. Madamahal, magpakatibay at manamahal, panghawakang matibay ang aral na itinuturo sa atin. Amen? Panghawakan ang turo. Amen? Manamahal, sapagkat ang mga salita ng Diyos ay tapat, minamahal. Lahat po ng inyo pong mga mangaral na nangaral sa atin, manamahal, laging ipinapaunawa sa atin kung gaano kahalaga ang salita ng ating dakilang Diyos. At ito po naman ay napakinggan na po natin sa ating mga patutuo po nila, yung mga naunang mga manggagawa, naunang mga mananampalataya, na sa pamagitan ng ating beloved parents in the Lord, na sinabi po niya sa kanila, mga anak, magtiis lamang kayo. Panghawakan nyo ang salita ng Diyos. Balang araw, sabi ng ating beloved parents in the Lord, minamahal, pagpapalain kayo ng ating malpaisos. Amen?
Everybody say, praise the Lord. Manamahal, totoo ang salita ng Diyos. Dati naman mahirap po tayo. Pero ngayon, pinagpala na tayo ng malapay noon. Sapagkat tapat ang pangako ng Diyos. Lahat po manamahal na ating po mga naunang mga beloved preachers, mga ordained preachers, manamahal, na sinabihan ng ating beloved parents in the Lord, balang araw, pagpapalain kayo. Amen? Tingnan po natin ngayon, manamahal, ang ating mga beloved preachers, mga ordained preacher, manamahal. Pinagpala na sila ng ating dakilang Diyos. Kami po mga sumusunod na manamahal na naturuan. Amen? Nung kami po naging mamanggagawa, pinagpala na po ang gawain. Amen? Hindi na po namin naranasan yung naranasan nila. Grabing hirap nila, yung kanilang patutuman na grabing hirap po nila manamahal. Nagtitiis sa maliit na blessing. Halos maubos yung dahon ng malunggay. Uusbong pa lang, manamahal. O kaya yung mga kangkong doon sa manamahal, mga kanal, manamahal ay talagang pudpud. Ganon ang pagtitiis nila. Pero ngayon, manamahal, pinagpala na sila ng ating dakilang Diyos. Amen? Totoo po, manamahal, ang inaaral sa atin ng ating beloved parents in the Lord. Manamahal, yan po'y nagmumula sa ating dakilang Diyos. Na balang araw, pagpapalain kayo. Ngayon po, manamahal, nakinabang po tayong lahat. Amen? Na mula sa kahirapan ng buhay, manamahal, yung mga Kristiyanong pinanghawakan nila ang salita ng Diyos, ngayon po, manamahal, nagaganap sa kanila ang mga salita ng ating pinakamalapay. Palakpakan natin ating malapay noon. Everybody say, praise the Lord. Nga, sabi dito sa talatang ito, kaya nga mga kapatid, kayong mga pakatibay at inyong panghawakan ang aral na sa inyo'y itinuturo maging sa pamagitan ng salita o aming sulat. Ngayon, mahal, totoo po ang pangako ng Diyos, manamahal, praise God. Pag sinabi ng propeta na malapay noon, pag sinampalatayanan mo, manamahal, ang salita ng Diyos, manamahal, giginhawa ka, pagpapalain ka ng Diyos. Lahat po, manamahal, praise God, na itinturo sa atin, manamahal, paniwalaan po natin, balang araw, manamahal, pagpapalain din tayo ng ating malapay noon. Kung sila nagtatamasa na ngayon ng pagpapala, manamahal, may mga kanya-kanyang sasakyan, mga brand new pa. Amen. Pagpapala yan ng Diyos. Amen. Sapagkat pangako yan ng malapay noon sa bawat isa sa atin. Amen. Sabi nga sa Deuteronomio 30:20 na inyong ibigin ang Panginoon mong Diyos, nasundin ang kanyang tinig, at lumakip ka sa Kanya sapagkat siya yung iyong buhay. Manamahal, siya yung magiging iyong buhay. Pag lumakip ka sa Kanya, yung ginagawang paglilingkod sa malapay noon, yan po ang makakamit mong gantimpala sa malapay noon. Amen? Kaya nga, ibigin mo lamang ang Diyos. Lumakip ka sa Kanya. Huwag ka manamahal, praise God. Lumayo. Bagkus manamahal. Ingatan mong matibay ang turo. Panghawakan mo. Amen? Sabi nga ng Proverbs, huwag mo itong bibitawan. Sapagkat yan po ang magiging buhay mo. Ang turo. Everybody say, praise the Lord. Basahin nga po natin, Proverbs 4:13 hanggang 14. Dito po sa Kawikaan, chapter 4, verse 13 up to 14. Huwag kang magpit ang turo. Huwag mong bitawan. Iyong ingatan, sapagkat siya'y iyong buhay. Huwag kang pumasok sa landas na masama, at huwag kang lumakad ng lakad ng mga masasamang tao. Amen. Amen. Palakpakan natin ating malapay noon. Everybody say, praise the Lord. Manamahal, tingnan mo po, manamahal, hawakan mo daw mahigpit ang itinuturo sa iyo. Yung mga salita ng malapay noon. Huwag mo ito manamalbabaliwalain na masasayang lang, mabibitawan mo. Amen? Sapagkat ito ang magiging yung buhay. Sapagkat ito yung magiging buhay mo. Ang ibanghilyo. Kung ano yung lakad mo, sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, yan po ang magiging buhay mo. Anong ipinapayo sa atin, manamahal? Huwag daw tayong pumasok sa landas ng masama. Huwag tayong lumakad doon, manamahal, sa mga masamang lakad ng tao. Huwag natin gayahin sila, bagkos, manamahal, ang lakad natin, manamahal, yung itinuturo sa ating mabuti, manamahal, na pampapakinabangan po natin. Amen?
Everybody say, praise the Lord. Kaya minamahal, ito po ang panghawakan po natin. Sapagkat ito po ang magiging buhay natin. Kami din po, minamahal na mga pangalawang tinawag na po ng mga manggagawa, sapagkat may mga nauna tayong mga ordained preacher, na umaasa din po kami. Talagang pinanghawakan din po namin yung salita ng Diyos, na balang araw, magkakaroon din po kami ng brand yung sasakyan. Amen? Ay ngayon po, manamal medyo luma pa, sapagkat yan po'y manamal God, yung mga naunang nagpagal, karapat dapat sa kanila yan. Amen? Pero sa amin manamal, secondary na lang po kami manamal, pero mayroon ding pagpapala. Amen? Hindi karakadaka. Balang araw, sa salita ng Diyos, pag pinanghawakan nating matibay, manamal, alam natin, ang Diyos natin may pagpalang Diyos. Palakpakan natin at palpainoon, everybody say, praise the Lord. Kayo man din, manamahal. Sapagkat kayo po, manamahal, praise God, na patuloy na nagtitiwala, nagtitiis. Ay, mga kapatiran, talagang grabe. Dati-rati, sabi nga, manamahal, karag-karag, hindi pa sila maiparating sa gawain. Yung old model na single na motor na Honda, 19 kupong-kupong pa, hindi na alam kung kailan pa yung manamahal taon yon na sasakyan minamahal. Ganun ang sasakyan ng kapatiran ay pinatutuon niya, minamahal. Pero sa kanyang pagtitiis, minamahal, pinanghawakan niya, minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos. Ngayon po, minamahal, mayroon ng adventure, yung kapatiran natin, pinagpala na. Mayroon na siyang bahay. Sa dati-rating, minamahal, talagang nikikibahay lamang, nikikilupa lamang, minamahal. Pero ngayon, mayroon na siyang sariling bahay. Amen? Mayroon na siyang sariling sasakyan kasi minamahal, tapat ang mga salita ng ating pinakamalapay. Palakpakan natin ating malapay noon. Everybody say, praise the Lord. Alam niyo po, minamahal, ang sabi ng Banal Kasulatan, magpakalakas lang daw tayo at magpakatapang. Huwag tayong matakot. Amen? Sapagat minamahal, ang takot mo naman ay nagbibigay ng pagkabalisa. Pero pag hinahawakan mo, manamahal, ang matibay, ang napapakinggan mo, ang turo na inaaral sa atin na panghawakan mo matibay, at manamahal, ito po'y sinasampalatayan mo, manamahal, hindi ka matatakot. Amen? Everybody say, praise the Lord. Basahin po natin Deuteronomy 31, verse 6. Pakibasa po. Dito sa aklat ng Deuteronomy, Kapitulo 31, versikulo 6. Kayo'y magpakalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot ni mangilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo. Hindi kanya iiwan ni pababayaan kanya. Amen. Amen. Palakpakan natin at palpainoon. Everybody say, praise the Lord. Ito po ang inaaral po sa atin, manamahal, na ating pong panghawakang matibay. Manamahal, ang mga turo na itinuturo sa atin, at huwag tayong matakot, minamahal. Sapagkat kasama po natin ang malapay noon. Sabi nga dito, kayo magpakalakas at magpakatapang, huwag kayong matakot ni mangilabot sa kanila. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo. Hindi kanya iiwan ni pababayaan kanya. Ito nga naman naman. Kasama mo ang Diyos. Hindi kanya pinababayaan. Hindi kanya iniiwanan. Manaman. Yan po manaman ay ang panghawakan mo na mapangako ng Diyos. Kaya ito po'y turo sa atin. Amen? At ito po'y salita ng Diyos, manaman, na ang salita ng Diyos ay buhay mabisa. Amen? At ito po manaman ay lumalakip sa mga Kristiyanong nananampalataya sa ating pinakamahal na Paisos. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya sabi dito, kayo'y magpakalakas at magpakatapang, huwag kayong matakot ni mangilabot sa kanila. Sapagkat ang Panginoong mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo, hindi kanya iiwan ni pababayaan. Amen? Hindi ka kailanman iiwan ng malapay noon. Pag ikaw, manamahal, brisket, ay nananampalataya sa kanya pong mga banal na salita. Kaya lang manamahal, dumarating yung pagkabalisa dahil manamahal, hindi ka po naniniwala sa salita ng Diyos. Pero pag pinanghawakan mo matibay, manamahal ang salita ng Diyos, manamahal, tapat ang kanyang pangako na hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwanan. Kahit gaano yan kabigat na problema, kahit gaano yan, manamahal, na ano ang bagay yan na daladala mo, na
simbigat ng anumang klaseng kanyan manamahal, bagay manamahal, pero manamahal, ang Diyos ay yumayaong kasama mo. Hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan manamahal. Tutulungan ka ng ating pinakamahal na Jesus. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya sabi ng banal na kasulatan, manahan nawang sagana ang salita ng Diyos sa inyo. Amen? Manahan nawang sagana. Kailangan sumasagana, manamahal God, na yung salita ng Diyos sa iyo. At naunawaan mo, at ito po'y pinipilit mong ipinagtatrabaho. Amen? Everybody say, praise the Lord. Basahin po natin, Colosas 3:16. Dito sa aklat ng Colossus, Kapitulo 3, versikulo 16. Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan, kayo'y mga turuan at mga paalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Tingnan mo, mahal. Ito po ay kailangan nating unawain na pilitin na ito po'y masunod. Sapagkat, alam niyo po, manamahal, pag pinahawakan mong matibay ang salita ng Diyos, ang turo, manamahal, nandito nakasasalalay ang iyong buhay. Nandito yung pagpapala at ang sumpa. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya manamahal, sabi dito nga, kailangan sumagana ang salita ni Kristo ng ating mahal na Jesus sa ating mga puso. Amen? Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Ayon sa buong karunungan. Amen? Kailangan manamahal, naunawaan mo. Naunawaan mo yung pinapangaral sa iyo. Di ba? Pag mag-exam ka, manamahal, pag nagtuturo ang instructor, pag hindi mo naunawaan, pagdating ng pagsusulit, ikes, hindi mo makukuha. Amen? Wrong ang sagot. Pero pag nakikinig ka't inuunawa, manamahal, pag correct ang sagot, check, manamahal, nandyan ang pagpapala. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya manamahal, kailangan, manamahal, ayon sa buong karunungan. Kaya nga ito, sabi niya, kayo'y magturuan at magpapalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Alam niyo po, manamahal, mahalaga po yung ating pong ginagawang pagpupuri sa malapay, no? Amen? Sa pamamagitan ng ating pagpupuri, manamahal, tingnan mo, pagkilos ng presensya ng malapay noon. Pag tinitignan mo yung mga awit, yung mga kapatiran na napupuspos, manamahal, mamaya, tutulo na rin ang luha mo. Amen? Everybody say, praise the Lord. Pero pag pinababayaan mo naman, kaya nga sabi dito, manamahal, magsiawit kayong may biyaya sa iyong puso sa Diyos. Amen? Kailangan nakikiisa ka. Amen? Kung nagpupuri ang mga Kristiyano, nagpupuri ka rin. Amen? Mayroong biyaya sa iyong puso. Mamaya, tutulo ang iyong luha. Malakas na ang pananampalataya mo. Solve na ang problema mo. Minamahal, ang mabibigat mong daladalang problema, solve na yan sa mapamagitan ng presensya ng ating pinakamahal na Paisos. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya minamahal, sabi ng banal na kasulatan, huwag mahiwalay sa iyong bibig ang mga turo na ito. Amen? Upang iyong pong masunod, minamahal. Upang magkaroon ka ng mabuting kaginhawaan sa iyong huling wakas. Amen? Sabi po yan ng Josue, minamahal. Itong banal na kasulatan, minamahal, na laging tinuturo sa atin, minamahal, kailangan sumagana sa iyo, minamahal, ng buong karunungan para ito magbigay sa iyo ng mabuting buhay, kaginhawaan. Amen? Everybody say, praise the Lord. Basahin nga natin yung Josue 1:8.
Ang aklat ng ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw-gabi upang iyong masunod gawin ang ayon sa nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayo iyong pagiging buhayin ang iyong lakad, at kung magkagayo'y magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. Palakpakan natin at malapay noon. Everybody say, praise the Lord. Sa magitan din po, manamahal ng Ebanghelyo. Manamahal, para ikaw ay guminhawa. Amen? Nakasalalay, manamahal, sa pagsunod mo sa Ebanghelyo, manamahal, ng ating dakilang Diyos, para manamahal, dumating sa iyo ang kaginhawaan. Amen? Kaya nga, sabi dito, manamahal, na iyong pagbulay-bulayin araw at gabi, o kaya manamahal, hindi mahiwalay sa iyong bibig, manamahal, ang mga salita ng kautusan ng ating dakilang Diyos. Amen? At yung pagbulay-bulayin araw at gabi upang iyong masunod at gawin ang lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong lakad. At kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Tingnan na mahal, nasa Ebanghelyo, manamahal ng ating dakilang Diyos, ang mga pagpapala na ating makakamtan. Amen? Kaya nga manamahal yung itinuro sa atin ng ating beloved parents in the Lord na magtiis lang tayo. Panghawakan ng ating matibay ang inaaral sa atin. Sapagkat manamahal, darating araw, manamahal, yung mga salita na ito na ating pinanghawakan, ito po manamahal ang magbibigay kaginhawaan sa ating buhay. Palakpakan natin ating malapay noon. Everybody say, praise the Lord. Kaya sabi ng banal na kasulatan, kailangan maging karapat-dapat tayo sa Ebanghelyo. Huwag tayo manamahal, praise God. Sabi nga, yung ating buhay ay maging karapat-dapat lamang sa Ebanghelyo. Sabi ng Pilipos 1:27. Manamahal, basahin po natin hanggang 28. Pilipos chapter 1 verse 27 up to 28. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Upang maging ako ay dumating, ay kayo makita. O wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan, na kayo matitibay sa isang espiritu, na kayo magkaisa ng kaluluwa, na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. At sa anuman ay huwag kayong mga takot sa mga kaaway, na ito'y sa kanila ay malinaw na tanda ng kapahamakan, dapat tanda ng inyong pagkaligtas, at ito'y mula sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ating malapay noon. Everybody say, praise the Lord. Diyon na mahal, ang sabi ni Apostol Pablo sa taga-Pilipos, manamahal, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu. Amen? Kaya nga manamahal, ang Ebanghelyo ang nagpapatibay sa atin. Amen? Ang mga aral itinuturo sa atin naman, ito po ang magiging katibayan po natin. Amen? Kaya nga manamahal, pag ikaw manamahal ay sagana na po sa salita ng Diyos, sumagana sa iyong puso manamahal, talagang hindi po basta-basta matitibag. Amen? Everybody say, praise the Lord. Sapagkat sabi nga dito manamahal, ng banal na kasulatan, na kayo'y magkaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Talagang nagsisikap, manamahal, sa pananampalataya sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Hindi po manamahal binabaliwala, kailangan nagsisikap talaga. Lahat po na nagsisikap, nagtitiis, manamahal, nakikita manamahal yung pagpapala sa kanilang buhay. Amen? Triple blessing ang nakakamtan. Yung mga hindi nagsisikap, manamahal, tingnan mo, manamahal, napakalayo, manamahal ang pagpapala. Amen? Lalo-lalo yung spiritual. Amen? Halos manamahal, di mo makita na yung kagalakan nila sa paglilingkod. Pero yung mga nagsisikap manamahal, mamaya't maya manamahal, lumuluha sa kagalakan, sa pagpapasalamat sa ating pinakamahal na Paisos. Palakpakan natin ating malapay noon. Everybody say, praise the Lord. Kaya manamahal, sabi ng 28, so sa anuman ay huwag kayong matakot sa mga kaaway, na ito sa kanila ay malinaw na tanda ng kapamakan, datapot tanda ng iyong pagkaligtas, at ito'y mula sa Diyos. Ewan naman, hindi po tayo pwedeng mabagabag sa anumang gawa ng kaaway. Amen?
Kung yan po yung mga pag-uusig sa atin, minamahal, tanda po yan ng kanilang kapahamakan. Amen? Pero sa atin na nagtitiis, tagaptupad sa Ebanghelyo ng ating dakilang Diyos, minamahal, tanda naman po yan ng ating malinaw na pagkaligtas. Amen? Sa pamamagitan ng ating pinakamalpaisos. Palakpakan natin ating malpay noon. Everybody say, praise the Lord. Amen naman, sabi ng Banal Kasulatan, tuparin natin ang utos ng Diyos na walang dungis hanggang sa kanyang pagpapakita. Magsikap tayo, manamahal, sapagkat nandito po, manamahal, ang pangako ng ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya nga, sisikapin muna natin, manamahal, na tuparin, na walang kapintasan, manamahal, hanggang sa pagpapakita ng ating dakilang Diyos. Sapagkat, manamahal, yung pagpapala dito sa lupa, minamahal, yan po'y pansamantala lamang, minamahal. Ang hinangad natin, higit sa lahat, minamahal, yung buhay na walang gan. Amen? Sapagkat, minamahal, praise God, sa ating pong mainit na paglilingkod sa malapay noon, susunod lamang yung pagpapala. Pero ang higit sa lahat, yung buhay na walang gan. Everybody say, praise the Lord. Okay. Kaya nga sabi ng Banal Kasulatan, napakapalad yung mga nag-iingat ng kanyang mga utos, minamahal, praise God, sapagkat sila po'y may karapatan na pumasok sa syudad, sa kalangitan. Amen? Yung holy place, yung buhay na walang gan sa piling ng malapay noon. Pag iniingatan mo ang, manamahal, praise God, ang turo, manamahal, pinanghawakan mo matibay, mayroon ka ng pag-asa sa buhay na walang gan. Pero manamahal, pag hindi mo pinanghawakang matibay, binabaliwala mo, delikado. Amen? Everybody say, praise the Lord. Basahin po natin, manamahal, dito po sa dalawang bersikulo, manamahal, sa 1 Timothy 6:14 at Revelation 22:12 at 14. Dito sa aklat ng Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 14. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Dito sa aklat ng Revelation, Kapitulo 22, versikulo 12, talon ng 14. Narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. 14. Mapalad ang nangaghuhugas na kanyang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamagitan ng mga pintuan. Amen. President. Amen. Palakpakan natin ating malapay noon. Everybody say, praise the Lord. Manamahal, ang sabi, manamahal, ang talatang ito, and behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Manamahal, nandyan po nakasalalay, manamahal, sa ating pagsunod sa utos ng Diyos, yung gantimpala. Amen? Kaya nga, sabi ng 14, blessed are they that do His commandments. Manamahal, sa Tagalog medyo iba. Naghugas ng damit, manamahal, o iniingatan, manamahal, yung kanila pong damit, manamahal. At namahal, sabi nga dito sa wikang Ingles, blessed are they that do His commandments, and they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city, para makapasok siya sa syudad, manamahal, ng kalangitan. Amen? Mapalad daw po yung mga nag-iingat, manamahal, sa mga utos ng ating dakilang Diyos, sapagkat sila'y may karapatan sa punong kahoy ng buhay, at makapasok sa pintuan ng syudad sa kalangitan. Amen? Palakpakan natin ating malapay noon. Everybody say, praise the Lord. Tingnan na mahal. Ang sabi ng 22, nasa pag-iingat mo sa Ebanghelyo, yung gantimpala mo. Amen? Nasa pagtupad mo sa Ebanghelyo. Kaya kung hindi ka nagpababaya sa Ebanghelyo ng ating dakilang Diyos, talagang nandun po yung pagsisikap mo, balang araw, ang pagpapala, manamal, hindi po yan inaasahan. Baka bukas, manamal, magugulat ka na lang, nandiyan na pala yung pagpapala na nakalaan para sa iyo. Kung titingnan po natin, manamahal, yung mga kapatiran na nagtitiis, napakinggan po natin yung kapatiran po natin na si Brother Kito yata yon. Hindi po ako nagkakamali. Isang tagatimpla lamang ng kape, janitor. Di ba, manamahal?
dahil mainit siyang dumalo sa gawain ng malapay noon. Kaya yung may-ari ng kumpanya, nagtanong sa kanya, sabi niya, ang kakapirangkot ang sahod mo. Kakalit ang sahod mo. Pamasahe mo pa lang. Saan pa mapupunta yung sahod mo? Kulang na sa pamilya mo. Tingnan na mahal. Ang sabi ng manager, sige, sabihin mo nga lahat yung mga gastos mo sa pagdalo mo dyan sa gawain mo. Pamasahe mo, isulat mo. Yung pangailangan ng pamilya mo, isulat mo. Mahal. O di, sinulat natin mga kapatid. Sabi niya, sige, iripan mo doon sa cashier. O, tingnan mo mahal. Pati pamasahe niya sa gawain, mahal, iniripan pa. At nagulat mahal yung kanilang kapitbahay nung bumaba na si Brother Kito, mahal, sa kanilang tahanan, mayroon na siyang kutsing brand new. Amen? Everybody say, praise the Lord. O, tingnan mo mahal. Dahil sa pagtupad yan sa kalooban ng Diyos, nagsikap, nagtiis, inuusig, pinagwiwikaan ng saling masalita ng kanilang kapitbahay. Mahal, pinanghawakan niyang matibay ang turo. Hindi niya binaliwala. Ngayon, nagkamit siya ng pagpapala na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Palakpakan natin at palakpakan. Everybody say, praise the Lord. Kung bibitawan mo, mahal, ang turo, hindi mo hawakang maigpit, sayang. Amen? Kasi nandito yung pagpapala. Nakalaan yung pagpapala sa itinuturo sa atin. Amen? Tingnan mo na mahal. Magugulat ka. Yung patuto nating mahal na kapatid sa dako ng Hong Kong, tricycle driver. Mahal. Saan ka kukuha ng asahan mong pambili ng mga kondominium? Tricycle driver ka lamang. O tingnan na mahal. Ikot-ikot sa buong mundo. Tricycle driver. Totoo ang salita ng Diyos. Panghawakan mong matibay, pagpapalain ka ng malapay noon. Amen? O, tingnan mo man mahal, may mga kondominium na siya. Amen? Yung dating tricycle driver, pinagpala ng Diyos. Amen? Kaya nasa pagsunod sa mga utos ng ating dakilang Diyos. Kaya nga sabi ng talatang ito, narito ako'y nagmamadaling pumaparito, ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Amen? Sa pagpapala, manamahal, hindi mo po ngayon hindi pa magugulat ka na lang isang araw, manamahal, yung design ng puso mo, nandyan na pala, nagtatamasa ka na ng pagpapala ng Diyos. Amen? Dahil po yan sa pagsunod mo sa Ebanghelyo ng ating pinakamahal na Jesus. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya sabi ng mga kasulatan, kung titignan natin, yung example dyan, si Job. Amen? Talagang grabing trials na naranasan ni Job, manamahal. Pati asawa niya, tinakwil na siya eh. Kaya sabi niya ng kanyang asawa, mananatili ka pa ba sa iyong Diyos, Job? Sabi niya, itakwil mo na siya, mamamatay ka na dyan. Tingnan mo na mahal. Ganon minsan sa atin, may mga naranasan nating pag-uusig sa ating buhay. Mga loved ones natin, yung mga magulang natin, mga kamag-anak natin, uusigin po tayo. Pero manamahal, pag nanatili ka sa pangako ng Diyos, pinanghawakan mong matibay ang turo, manamahal, tignan mo balang araw, kasama mo na sila sa paglilingkod sa malapay noon. Amen? Minsan, yung mga nag-uusik sa'yo, yan pa ang gagamitin sa'yo para pagpalain ka ng ating pinakamahal pa Isos. Palakpakan natin at malapay noon. Everybody say, praise the Lord. Totoo po yan, manamahal. Laging dalo ng dalo, manamahal. Halos 4 na bisis pa minsan yung kapatiran. Inuusik siya ng kanyang magulang. Manamahal. Yung kanyang magulang ay dating daan. Manamahal. May sariling pananampalataya. Pero yung kanyang mga anak, kapatiran. Manamahal. Tignan mo. Usig ng usig. Nung makita niya, pandemic. Manamahal. Yung kanyang anak, manamahal, yung kanyang bahay pagtagpi-tagpi. Ang sabi niya, sige, ipagawa natin yung bahay mo. Amen? Manamahal, ang bahay niya bato, pinagawa na malaki. Second floor. Manamahal, habang gumagawa yung kapatiran, mayroon pa siyang sweldo. Amen?
Kaya nga, hindi ka malulugi pag nagpakainit ka sa paglilingkod. Tingnan mo naman, kahit usig ng usig yung mga magulang, hindi niya tinitignan yon. Hindi tinitignan yung pag-uusig. Ang tinitignan niya, yung kalooban ng ating malapay noon. Kung paano niya mapaluguran ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. O, tingnan mo na mahal. Ngayon, yung dating tagpi-tagpi na bahay, manamal, pag tumulo, ay pag umulan, tutulo sa loob. Manamal, talagang nahabag siya, naawa siya. Pero manamal, naawa siya sa mga anak niya, pero manamal, pinanghawakan niyang matibay ang turo na napapakinggan niya na balang araw, pagpapalain ako ng aking Diyos na aking pinaglilingkuran. Amen? O, tingnan na dumating ang araw, manamal, nagulat na siya. Manamal, ang kanyang bahay, napakaganda na, bato na. Amen? Second floor pa. Everybody say, praise the Lord. Sinong ginamit? Yung nag-uusig sa kanya. Amen? Kaya manamal, sabi niya, ngayon, pinapabayaan na siya. Kahit na mag-absent na siya sa trabaho niya, manamal, pinapabayaan na siya ng kanyang magulang. Bakit manamal? Nakita niya, manulusgad na sa kanyang paglilingkod, manamal, ay may naidudulot na pagpapala sa kanya pong buhay. Amen? Maging siya manamal na nagpapala sa kanyang mga anak, manamal, pinagpapala rin siya. Kaya pinapabayaan niya yung kanyang mga anak na naglilingkod sapagkat naranasan din niya ang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Palakpakan natin at Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya manamal, sabi ng mga kasulatan sa Proverbs 11 verse 3, basahan po natin. Dito po sa Kawikaan, chapter 11 verse 3, ang pagtatapat ng matuwid ay papatnubay sa kanila. Ngunit ang mga kaswailan ng mga taksil ay papatay sa kanila. Amen. Amen. Palakpakan natin at mga Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Tigawan na mahal. Ang mga Kristiyanong patuloy nagsisikap maging matapat sa harapan ng ating malapay noon. Ito po ang magiging patnubay mo, yung ginagawa mo na yan. Sabi niya, ang pagtatapat ng matuwid ay papatnubay sa kanila. Ano yung ginagawa mo, yan po ang aanihin mo. Amen? Yan po magiging reward mo. Amen? Everybody say, praise the Lord. Huwag mong sabing wala kang kakayahan, napakahirap mo. Manamal, ang Diyos po natin ay napakayaman. Amen? Everybody say, praise the Lord. Balang araw, manamahal, hindi mo inasahan yan. Sabi ko nga, manamahal, magugulat ka na lamang. Amen? Siyempre, pag marunong ka mag-drive, may lisensya ka, magkakaroon ka ng sasakyan. Pero pag hindi ka marunong mag-drive, wala kang lisensya, hindi ka rin magkakaroon ng sasakyan kasi manamal, hindi para sa iyo yun. Amen? Ibang pagpapala naman ang makakamtan mo. Pero kung manamal, ikaw ay manamal mayroong anak mga driver, manamal o kaya mayroong kang pwede kang magkaroon kasi manamal mayroong ka anak na may driver. Amen? Everybody say, praise the Lord. Ngayon sabi dito manamahal, sabi din ng talatang ito, ang pagtatapat ng matuwid ay papatnubay sa kanila. Ngunit ang mga suwail ng mga taksil ay papatay sa kanila. Tingnan na mahal, pag tayo po'y lumihis sa lakad po natin, manamal, yun po ang magiging gantimpala natin sa ating paglihis. Amen? Yun po ang magiging reward natin. Kaya pag gumawa ka ng di maganda, magiging reward mo yan. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya patuloy ka manamal, panghawakan mong matibay yung tinuturo sa atin. Magpakainit ka sa paglilingkod, sumunod ka sa utos ng Diyos, magtapat ka, manamal, mag-isang kaunting bagay na natatanggap mo, magtapat ka sapagkat yan po ang pangako ng Diyos. Amen? Paano kung nakatanggap ka na nga manamal ng kaunting pagpapala, manamal nag-alinlangan ka, wala hindi dadaloy. Sinabi mong ayaw mong pagpalain. Lahat po, manamal, ka ng mga Kristiyanong, nandyan po ang kanilang pag-alinlangan, manamal, bantulot, manamal, may mga patuturin po sila, manamal, praise God. Pinalo ako ng malapay noon. Amen? Ganun po yung patutuo ng mga hindi sumunod sa utos ng Diyos. Amen? Pinalo ako ng malapay noon. Yung natanggap kong pagpapala, manamal, sa isang iglap na wala. Amen? Ganun ang patutuo, manamal, ng mga Kristiyanong hindi sumunod sa utos ng ating dakilang Diyos. Hindi nila pinanghawakan, matibay ang turo na kanilang napapakinggan, manumal. Kaya ang patutuo nila, manumal, yung natanggap nilang pagkapala, saglit lang nawala. Pero mga Kristiyano, manumal, totoo ang pagbibigay, siyang susi ng pagkapala. Sa patuloy kong pagtatapat ng pagbibigay, pinagpala ko ng Diyos. Amen? Sinisigaw nila, totoo ang pangako ng Diyos. Amen? Everybody say, praise the Lord.
Totoo ang salita ng Diyos, manamahal, huwag po tayong mag-alinlangan. Darating ang araw, manamahal, pag pinagkatiwalaan tayo ng malapay noon, presket sa malit na bagay, pagpapatiwalaan tayo sa malaking bagay. Palakpakan natin ang malapay noon, everybody say praise the Lord. Anong gagawin natin? Gawa lang tayo ng gawa, manamahal. Katulad po yan sa isang kumpanya. Manamahal, gumagawa ka, manamahal, kahit walang nakakakita. Inaayos mo mabuti, manamahal, yung trabaho mo. Manamahal, may nakakakita, wala, manamahal, ginagawa mo doon po, manamahal, para doon sa inahangad mo na manamahal na mapabuti yung kumpanya, manamahal. Ganun ang ating dakilang Diyos. Pag hinahangad mo naman na ikaw, manamahal, ay makagawa sa ubasan ng malapay noon, nang nagmumula sa puso, manamahal, balang araw, manamahal, makikita mo, pagpapalain ka ng Diyos. Amen? Sa last verse po natin, Mateo 24:46 hanggang 47. Dito sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, versikulo 46 hanggang 47. Ganito pong pagkakasabi, mapalad yung aliping kung dumating ang kaniyang Panginoon at maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. 47, katotohanan sinasabi ko sa inyo, nasa kaniya'y ipinagkatiwala ang lahat niyang pag-aari. Amen. Palakpakan natin at malapay noon. Everybody say, praise the Lord. Kaya manamahal, tingnan mo, huwag kang magsawa sa paglilingkod sa malapay noon. Sapagkat nasa Kanya po manamahal ang mga pangako. Amen. Lalong-lalo na yung buhay na walang gan. Amen. Nasa Kanya po manamahal, praise God. Ang higit natin pinakakaasam yung tayo po'y manamahal makarating sa pangako ng Diyos yung buhay na walang gan. Sapagkat ang mga pagpapala dito, manamahal, yan po'y reward lang ng malapay noon para pagalakin yung ating puso. Amen. Nagagalak tayo sapagkat nakikita natin yung pangako ng Diyos sa pagsunod natin. Amen. Kaya nga sabi ng Biblia, magpakaligaya ka lamang, manamahal, sa paglilingkod sa malapay noon. Ang desire ng puso mo, ipagkakalubyan ng ating dakilang Diyos. Amen. Huwag kang magpakaligaya sa daigdig na ito. Sa buhay mo na ito, manamahal, na gusto mong, manamahal, magkamit ng pagpapala, manamahal, nang dahil sa iyong bisig, nang dahil sa iyong lakas, huwag kanyang umasa, manamahal. Hindi ka pagpapalain yan. Nasa malapay noon ang kaginhawaan, sabi ng Biblia. Pag nasunod mo ng buong pagsisikap ang kanyang utos, manamahal, preskat, nandyan po nakasasalalay ang iyong magandang buhay, manamahal, sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya nga, manamahal, kung saganang iyong sarili, manamahal, ay wala. Hindi ka pagpapalain ng Diyos. Sapagkat nandito nga po, nabasa natin, manamahal, yung aliping tapat at matalino, sabi dito, yung aliping tapat at matalino, sabi dito, sa talatang ito, sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwala ng kanyang Panginoon sa kanyang sambayan upang siya bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Mapapalad yung alipin kung dumating ang kanyang Panginoon at maratnan siya gayon ang kanyang ginagawa. Tingnan mo naman, yung tapat, manamahal, na alipin, servant ng ating dakilang Diyos at matalino, manamahal, yung mga Kristiyano ito na talagang patuloy lang, hindi po napapagod sa paggawa ng mabuti. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya sabi nga, manamahal, darating ang kanyang Panginoon, manamahal, na hindi niya inasahan, manamahal ka. Tingnan mo yung pagpapala ng ating malapay noon, mabibigla ka na lamang, pagkakatiwala na sa iyo ng ating dakilang Diyos. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya sabi, mapalad yung alipin kung dumating ang kanyang Panginoon ay marat niyang siyang gayon ang kanyang ginagawa. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, sa kanya ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Napakayaman ng Diyos. Amen? Napakaraming pag-aari ng malapay, lahat pag-aari ng Diyos. Amen? Kung ipagkatiwala sa iyo, yan ang malapay noon. Amen? Talagang napakaraming biyaya. Amen? Isang pagpapala pa lang, durungawan sa langit, bubuksan ng Diyos. Wala nang sapat na silid na kalalagyan. Paano kayong dalawa ng hinulog ng Diyos? Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya manamahal, panghawakan mong matibay ang turo, manamahal. Huwag mo po itong baliwalain sapagkat nandito po ang iyong buhay. Kung ano yung ginagawa mong paglilingkod sa malapay noon,
yan po ang magiging reward mo sa harapan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ating malapay noon. Everybody say, praise the Lord. Awitan natin ating malapay noon. Awitin po natin yung still. Tayo po'y dumalangin sa malapay noon na ang kanya pong bagwis, sabi nga, ay lumilim sa atin. Ang kanya kapangyarihan ay manahan sagana sa ating buhay. Ang kanya masalita, manahan sagana sa ating buhay. Sapagkat minaman, kahit anong pagsubok darating sa ating buhay, manamahal, pag sumagana ang salita ng Diyos sa iyong puso, kailanman hindi ka matitinag. Sapagkat sabi ng Biblia, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Saan ka mong pamaroon ay kasama mo ako. Hallelujah, Jesus.